Milton or teacher or Cams, meron ba kayo ng mga naging nakilala na may gang experience na kapag kwentong ganyan? Ako, I remember when my dad died, syempre magkakasama family, no? And he has 5 brothers. So, isa sa mga tito ko was making kwento na napaniginipan niya yung daddy ko. And then probably after 6 months, he passed away. Same heart attack din. So, tapos, ewan ko kung totoo, pero kasi mahilig magparamdam sa family ng Hernandez on my dad's side. Every time na may namamatay, lagi silang maraming kwento. So, iba-iba. Like, nagpakita daw yung auntie ko dun sa panaginip niya, and then someone's gonna get sick. So, I think I kind of grew up na surrounded sa mga kwentong ganyan. Kasi since magkakalapit yung age nila, when they passed away, medyo sunod-sunod. So when I was probably like 9 hanggang 13 or 12 years old, kami ni Mama pag nasa wake, sanay na kaming, sige nito, magparamdam na naman si ganyan, magkakasakit daw si ganyan. Tapos mamaya, someone's gonna get sick na. So I think I was pretty much exposed to mga sabihan na gano'n. Sa inyo, TJ? Ako, I experienced it like tuwing yung mga lola at lolo ko, when they passed away, lagi ko silang napapanaginipan right after, like maybe a week after. And laging sa dream ko, ako lang yung nakakita sa kanila. And nandun yung mga kapatid ko or whomever else nandun man sa place. Pero sinasabi ko, he's here! hindi mo nakikita, but nobody sees the person except for me. Okay. So that's pretty consistent. Siguro, well, it happened recently, like maybe like a few months ago. Yeah. So, yun ang naranasan ko personally. Ikaw, Morse, may ganang kwento ka ba? Wala masyado. Well, except that parang when my father-in-law passed away, and he's so well-loved, gusto namin lahat mapaniginipan siya. But my mother-in-law, siya yung hindi nakakapaniginip sa kanya. Parang everyone else, napanaginipan ko si Kaloy, ganyan. Tapos parang, ba't kayo napapag... Tapos gusto ko rin siya mapaniginipan. Asawa ko, syempre, lalo na siya yung anak. Gusto siya mapaniginipan. We had our turn, I think, pero not soon after that he passed, na we dreamt about him. Pero, pero yung mga kinuwento nyo, ano ito hindi kayo yung may sakit o namamatay. Yes. So, kailangan itangin at ibigyan pagtangin parang natin differentiate yan. it. Kasi iba ang mental constitution ng isang taong namamatay na. In the first place, ang paniniwala ko, pag mamamatay ka, alam mo na eh. Oo. Kung minsan, kahit 2 linggo pa lang, bago ka mamatay, alam mo na yun. And then may isa pang idadagdag ako dyan, bago mamatay biologically ang isang tao, ang spirit niya, o kung gusto mong gamitin yung salitang kaluluwa, maagang aalis. For example, kung merong ibibitay na kriminal at whether it's electric chair or hanging, mga 3 seconds bago Malagot yung hindi yes, wala na dun yung kaluluwa niya. Kaya nagkakaroon ng parang yung tinatawag kong sulagpo. Ang sulagpo, yung pag-alis ng... Paghiwalay ng yes, inuunahan na niya. na makikita niya. Oo. Hindi madadamay siya. True. Pero how do you know that? I mean, how do you know that? I don't, it's just intuitive on my part. So I'm not saying that it's scientific. But I think that it makes perfect sense. So in that sense also, hindi niya nararamdaman yung pain of death. It's also a defense mechanism, you see. That's right. Yeah. I was gonna say, kasi usually, yung twice na nahimatay ako, it's because alam kong masakit yung mararamdaman ko. So nahimatay ako para hindi ko siya maramdaman. Yeah. Promise! Para nagsaspasm ako, tapos every time I got up, sobrang sakit. So yung next time ko na nahimatay na lang ako. Siguro para ma-escape ko yung pain. Yes. It's also repression. Like, kunyari, pag nagising ka, hindi mo natatandaan yung mga panaginip mo. Which is imposible kasi lahat ng tao nananaginip every night. Yan. Dahil ang buhay natin dito sa waking life or conscious state, parallel yan sa buhay natin sa unconscious state. As a matter of fact, kailangan tandaan mo ang mga panaginip mo na kaagapay
ng buhay mo sa yung gising na conscious. pagkabuhay. Oo. Dahil lahat ng solusyon sa mga problema mo dito ay nandun sa mga panaginip mo. Kaya yung iba, di ba po, yung pagising nila, meron silang dream dream log, journal, dream dream Yes. log. Kasi normally you tend to forget eh. Oh, definitely. Kasi ako natatandaan ko, Agad-agad. I sleep, and then I dream, and then I forget that dream, and then I wake up. Tapos pagising mo, babalik ka sa tulog, Mars eh. Yung balik mo sa tulog no, nananaginip ka, tapos magigising ka, fresh yung panaginip mo. Yes, Kasi oo. kakanyari lang niya. So, iko-connect ko yun doon sa sinabi mo nga, na ire-repress mo kasi masakit ang alaala. Pero kung hindi ka natatakot masaktan, maaalala mo lahat ng panaginip mo. So, takot ang dahilan sa mga Fear. hindi natin nalalaman. O ito naman po mga visions na to, do these visions reveal kung saan mapupunta sa afterlife? Kunwari kung salbahe yung kamag-anak mo namatay, vision ba yun na Kaaway parang mo yung alam mo na kung yung saan ka sumusundo papunta? sa'yo, na kung Oo. ano, tara na. Correct. Ano na? Di ba? Sign ba yun? Oo. Oo eh. Tatlo ang sagot ko dyan. Yung una, katulad ng sinabi ko, magbabalik sa'yo lahat ng alaala, lahat ng mga pagkukulang mo sa buhay. Kasi una sa lahat, gabi-gabi, na bumabalik sa'yo yan eh. Minumulto ka ng mga pagkukulang mo. Ganon din ang mangyayari sa dulo ng buhay mo. So kung sa tingin mo, patungo yun sa tinatawag mong purgatorio o impyerno, nasa sa iyo na yon. O kung mga magagandang alaala mo sa mga pamilya mo ang babalik sa iyo, parang kalangitan na yon para sa iyo. No? Bandang huli kasi, ikaw ang huhusga sa iyo. So it's just a Sa state, sarili parang mo. state of mind lang Oo. yan. Kumbaga, it's also what you've been through, what you think of yourself, Experiences. whatever Yes. regrets you have, or You guilt judge feelings. yourself. You are the only truthful judge of yourself. So parang at the end of It's it a all, reflection. tinitimbang mo yung sarili mo Yeah. din eh. Na naging mabuti ba akong tao? Yes. Although paniniwala ko na mas maraming kabutihan ng tao kaysa sa hindi kabutihan. Kung kaya't naniniwala ako na kahit pa paano, lahat ng tao papuntang langit din. Ang ikalawang sagot ko dyan ay hindi natin dapat sagutin yan. Because canonically, yan ay isang bagay na simbahan lang ang makapagsasabi sa atin. So, kung sinusundo ka man ng mga kamag-anak mo, ito ay patungo sa liwanag lamang at pagmamahal, na hindi natin sasabihing langit, impyerno o purgatorio. Ikatlong sagot ko, I am 65 years old and I established the Spirit Questers in 1995. Sa libu-libong Spirit Quest na pinuntahan ko at sa dami ng mga spirits na nakausap ko, elemental man o gabay o espiritu ng tao, walang kahit isa sa kanila ang bumanggit sa isang lugar na tinatawag na impyerno. That makes sense. Something, you know, so it's such a good news. Ano ba pinagdadaanan mo? May Meron tinatago bang ka ba? gustong aminin sa amin? Matinding ginawa. Kasi ibig sabihin, there's always hope. Yes. Na even at the end, even think how so. bad you are as a Oo. person, it doesn't mean na you're on a dead end. That Correct. you're going to hell. Yeah. Diba? Oo, Kung ganun kasi yung kung ikaw ay sa isang ama, experience ninyo. kung ikaw ay isang ama at ang anak mo ay isang talamak na drug addict, halimbawa, ipaglalaban mo at ipaglalaban mo ang anak na yon. Paano pa kaya ang Diyos na napakabuti at napakalaki ng puso? Hindi isusuko. Hindi ka Yes. Hindi ka niya isusuko. Wow, thank you, Sir Tony. Mas mga baliw ko doon. Wow, thank you so much, Sir Tony.